Naku po, yan na nga ba sinasabi ko, kakapasok lang mga tol. Hawak daw ng sindikato ang operasyon ng PCSO mga tol. Mga mananaya, pinapaasa lang daw. No? Yung mga winners peke lang daw to mga to. Well, ito ibibigyan lamang natin ng reaction video at bibigyan natin ng commentary. No? At sana mapanood to, lalo-lalo na ng mga mananaya mga tol. No? Pinapaasa lang daw kayo mga kapatid. No? So, itong video panonoorin natin mula kay Pinas News Insider, mga tol. Siyempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo, yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary sa mga maiinit at pinag-uusapang mga trending news ngayon, mga tol. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos mabunyag ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig sa Senado ang di umano'y korupsyon na nangyayari sa PCSO. Ka Eric Celis may binunyag sa publiko patungkol di umano sa panloloko ng PCSO. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang pahayag, buong tapang na ibinunyag ni Ka Eric Celis ang tila nangyayaring milagro di umano sa loob ng PCSO. Ayon dito, sindikato di umano at may nakikinabang sa pera ng loto at ang mga nanalo di umano dito ay hindi totoo. Dahil may sabuatan di umanong nangyayari na matagal nang ginagawa ng mga opisyal ng PCSO. Kaya Ka Eric Celis tila nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na sana'y suspindihin na lang di umano nito si Mel Robles, General Manager ng PCSO. Alam niyo mga tol, no, sa mga program na mayroong mga show, 'di ba? Mayroong rules 'yan eh, bawal sumali kahit kamag-anak o nagtatrabaho doon sa mismong show. Halimbawa sa mga show sa Itbulaga, for example, ganyan. Bawal sumali no para maiwasan yung conflict of interest mga tol. So dapat 'di ba ganun din dito sa Lotto no. Bawal tumaya o bawal manalo yung mga nagtatrabaho dun sa kanila kasi syempre doon sila eh. Pwede nilang kontrolin o magkaroon ng idea yung mga taong bayan na baka nga naman hino-hocus-pocus mga tol no. At tulad nga nung sinabi natin kahapon, hindi basta-basta pwede kasing maipasara to dahil nga malaki rin ang kinikita rito ng gobyerno. Pero siyempre kung tawag dito, kung masasamahan natin dito ng korupsyon at ng mga maling gawain mga tol, eh talagang lahat ng mga mananaya rito ay kinukuhanan lang talaga ng pera. Pero hindi na pwede pang umasa na may mananalo ni isa sa inyo. No, alamin natin kung ano yung binulgar ni Ka Eric, no? Tuloy natin. Ang di umano nito si Mel Robles, General Manager ng PCSO. Samantala, bigla na lamang ginulat ng PCSO ang publiko nang bigla itong mag-anunsyo na nalulugi ito ng mahigit kumulang sa 500,000 kada araw dahil di umano sa mga canceled lotto ticket na The Philippine Charity Sweepstakes Office reported on Thursday that the agency is losing approximately 500,000 daily, no? 500K araw-araw dahil sa mga canceled lotto tickets. Ngayon lang ako nakarinig nun Canceled lotto tickets, no? Nalulugi daw sila ng ganun, no? Kumbaga parang tumaya. Ay hindi, wag na lang. Cancel na lang, parang ganun. Tingnan natin mga tol Bigla itong mag-anunsyo na nalulugi ito ng mahigit kumulang sa 500,000 kada araw dahil di umano sa mga canceled lotto ticket na labis namang pinalagaan ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga mananaya. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, imbestigahan po sanang mabuti yan at makulong ang may sala. Kawawa naman yung nagbabaka sakali na manalo dyan. Oh no, sariling luto na. Ipasara na lang yan kung ganyan din naman ang nangyayari. Kailan kaya makakita ang taong bayan na may makulong sa mga kawatan?
Yung malaking isda, hindi dilis. Marami silang nilokong tao. Dapat maging honest sila, maging patas. Hindi ninyo alam ang karma. Matindi ang balik niyan sa mga kurap. Hindi kayo nahihiya na kayo mismo ang nagsisira ng pangalan ng PCSO, BBM. Kung ganyan ang opisyal na nilagay ninyo, kailangan silang sibakin sa pwesto. Tagal na nangyayari yan, lalo na tuwing may eleksyon. Panibagong issue na naman ang nakawan. Wala namang nangyayari. Puros imbestiga lang. Ano na ba ang nangyayari sa mga smuggler na nagpataas ng presyo ng sibuyas, asukal, ngayon bigas? Pag walang napaparusahan, hindi titigil mga yan. Maraming salamat ka, Eric. Ikaw ang totoong boses ng taong bayan. Kung wala kayong nagsasabi ng totoo sa publiko, nagiging mangmangang taong bayan. Salamat sa tapang at malasakit sa bayan. Ano na ba ang nangyari sa pinangakong tunay na pagbabago? Bakit puros na lamang katiwalian? Kung ganito palagi na puros resolba na lamang pero wala namang nangyayaring magandang resulta dahil ang issue natin ay pabalik-balik na lamang ng ilang henerasyon. Korupsyon na malaki na ang ginasto ng gobyerno para solusyonan. Ngunit wala pa rin nangyayaring pagresolba. Baka kailangan ng bagong government system para totoong mabago ang lahat ng umasenso ang Pilipinas. Anko. Taong nanalo, maraming kapamaraanan na tayong pwedeng gawin dyan para maproteksyonan ang nanalo. They're insulting our intelligence. Bagay. Yeah. Napakababaw ng kanyang pagtingin sa usapin na ito. Kaya ang gusto namin i-raise dito sa laban kasama ang bayan, ginagamit ang poder at kapangyarihan ng gobyerno kasi ang PCSO government office yan. At ang inatasan dyan na mag-manage itong si Mel Robles. Pero So siya yung general manager. Ang pininga ng PCSO, di ba? Philippine Charity Sweepstakes Office, tama ba? So ito ay sa gobyerno at gumagawa ng mga charity at malaki rin ang kinikita rito ng gobyerno. Pero syempre, laki rin ang kinikita ng PCSO mga kapatid. Sa dami ng tumataya na nahihikayat at natetempt no sa laki ng premyo mga tol na hindi natin alam kung totoo nga ba yung premyo yun dahil wala naman, hindi naman natin alam talaga kung may nanalo o wala. Do may mga ipinapakitang nanalo na before pero mga maliliit na halaga lang yun. 20 million, 10 million, 40 million mga tol. Sa ibang bansa kasi talaga pinapakita talaga yung mukha dito sa atin. Talagang pwede nga naman pasukan talaga yan sa sindikato, no? Pero ang nangyayari, if batay sa mga paunang sirkumstansya at lumalantad na mga ebidensya doon sa Senate investigation, sindikato ang operasyon nito at may nakikinabang sa pigati ng mga tao na kinukuhanan mo ng mga sugal na pera at gagamitin mo paniwalain sila na may tsansa silang manalo. Correct. Yun pala ang kokobra ay kasindikatuhan. Nako. In a matter of 1 month, 1.7 billion ang nawala na pundo na dapat ay income ng ating pamahalaan at napunta sa questionably na mga winners na ito. Edited ang video, edited ang picture, hindi maipaliwanag kung bakit Bulacan ang pattern ng winners at hindi niya dininay na konektado sa kanya ang mahigit kalahating bilyon na nanalo, dalawang na nanalo ng mahigit kalahating bilyon at ang itinuturo malalapit lahat sa kanya. Oy, hindi niya daw dininay na yung dalawa sa mga nanalo ng kalahating bilyon mga tol o kalahating milyon ay hindi kalahating milyon, 500,000 lang yun. Kalahating bilyon, 500 million, no, mga kapatid, ay malapit sa kanya at konektado sa kanya, mga tol. Medyo red flag yun, banda sa ganong bagay na yun. Balikan natin. Bakit Bulacan ang pattern ng winners at hindi niya dininay na konektado sa kanya ang mahigit kalahating bilyon na nanalo, dalawang na nanalo ng mahigit kalahating bilyon at ang itinuturo malalapit lahat sa kanya. Nako. Wala siyang outright and categorical explanation about dito. Kaya ano po ang dapat dito? Ang dapat dito ay ipasuspend ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Mel Robles. At magpumasok na rin ang ombudsman para mag-imbestiga dito sa kanya. At kung may delikadesa siya na mag-voluntary tender ng kanyang suspension ng kanyang sarili mula sa investigation na ito. At lumalabas, ma'am, pumahabang nag-uusap tayo, na marami ngayon ang nanonood at naniniwala na matagal na nilang ginagawa yan ng grupong ito. Mula nung pag-upo. Yes. Mula nung pag-upo. 2 years na daw ito, ma'am, kung saan nagkakaroon ng sabwatan at upang lukuhin ang milyon-milyon na mamamayan, nakawin ang pundo sa gobyerno at mapupunta sa private benefit ng mga tao, pamamaraan, pasok sa programa ng gobyerno na pasugal pero hindi napupunta sa gobyerno na benepisyo at taong bayan. So plunder talaga ito. We call on the ombudsman also to do parallel motu proprio investigation and effect
kung hindi isuspend na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong si Mel Robles dahil presidential appointee ito sa kanyang posisyon, the ombudsman can issue preventive suspension laban sa kanya at least 60 days at alisin siya dyan sa poder niya bilang general manager. The issue here is how government power and government office are being used in order to abuse the people, amass private na mga pondo na dapat napupunta sa gobyerno at may kasabwat na mga opisyal ng ahensya ng gobyerno at mga pribadong sindikatong elemento na ginagamit nila. These are the meat of the matter na tinatanong ngayon ng mamamayan kay Mel Robles at hindi niya pa may paliwanag ng maayos sa mamamayan. Alright, anyway. No, ginamit nila yung yung kahirapan ng mga tao. Ang ganda ng negosyo nito. Ganda ng yumaman agad. 2 taon pa lang pala rito si general manager dahil presidential appointee daw to mga tol. Meaning nung naupo si President Marcos, siya nag-appoint dito na humawak ng PCSO mga tol. So dahil sa kahirapan ng buhay, alam niyo na, kakagaling lang natin sa pandemic mga tol, 'di ba? Ang daming mahihirap, ang daming talagang humirap ang buhay. Do may mga yumaman syempre, pero dun tayo sa may mahirap no. Dahil sa laki ng mga papremyo, maraming mga Pilipino ang nag-aasam na baka sa isang iglap mga tol, no, ay lumabas ang kanilang mga inaalagaang numero at tumama at maging milyonaryo mga tol, 'di ba? Iwan na talagang bumakas na lang sa alaala nila ang kahirapan at magbago talaga buhay nila. No, at dahil doon mga kapatid, napakahaba ng mga pila, 'di ba? Napapanood natin 'yan sa mga balita. Napakahaba ng mga pila, napakahaba ng mga mananaya, mga tol, kahit sa mga mall. Minsan pag nagmo-mall kami, nakikita ko yung mga Lotto outlet doon. Ang haba ng mga pila, mga tol, iba-iba. May mga mukhang mayayaman din na talagang mananaya doon, mga tol. Dahil hindi pa natin na-experience yung kung paano yun. Pero nakikita natin talaga ang daming mga Pilipino, mga tol. Kung magkano man yung nilalabas nila dyan sa bulsa nila para tumaya, mga tol, isipin mo kung gaano karami mga Pilipino rito. Kahit nga hindi na 100% kung meron tayong 100 million population, kahit sabi mo nila 50 million, di ba? Tapos i-times mo, i-multiply mo sa kung magkano man, bawat isa, no? Ang taya, ewan ko magkano taya, no? Bawat isa. Ganong kalaki ang pumapasok na pera mga tol, no? Araw-araw. Dahil araw-araw may tumataya di ba? Araw-araw, linggo-linggo mga kapatid, no? Ganong karami. Tapos, wala pala sa inyo may pagkakataong manalo dahil hawak-hawak daw ng syndicate mga kapatid, no? Yan ang ating alamin pa ulit. Anyway, PCSO. Now we have issues with PCSO, particularly dun sa dun sa mga nakinig sa live kanina sa TikTok, medyo rehash yung iba dito. Ulit lang yung iba dito. Number 1, so the issue was yung mga lumabas, the issues are yung itong mga lumabas sa sa Senate hearing. So in the Senate hearing, inamin nila na bad editing, but they did so many changes to the picture of the alleged lotto winner receiving the check to protect her identity. Ito yung tanong, bakit pa kayo nagpicture? Tama. Okay, ano yung purpose ng picture? Tama. Ganito yan. Dahil bumababa or para hindi, dati ginagawa na talaga yon para ma-assure yung publiko na mayroon talagang nananalo at mayroon talaga nakakatanggap ng prize. Mhm. Kasi 'di ba bakit hindi mahihikayat ang taong bayan o mga tao, ang publiko na bumili ng mga lotto tickets kung dinadaya lang naman pala yung mga panalo diyan. So yung pagbibigay ng yung pagpo-post ng picture or pagpo-post, dati yung ginagawa, pagpo-post sila ng kwento. So yung pagpo-post ng picture na ganyan, ito ay paraan para ma-assure yung publiko na meron ngang talagang tumatanggap. Ito yung problema. Sinasabi nila at the same time, pero hindi namin pwede i-reveal yung identity o i-allow na merong identifying marks yung tao. So bakit pa kayo nag-picture? Kasi ang gusto niyo yung patunayan ay may tumatanggap. Pero dahil halos binura niyo na yung identity ng tao, it could have been anybody. Pwede ko yung kumalabit ng tao sa kalye at sabihin, ito yung nanalo. Mhm. Inabunan niyo lang ng bayong face mask at saka Good point. sunglasses sa mukha. So, how does that assure us? Di ba yung gimmick ninyo na nagpicture pa kayo ng tao, binihisan nyo, nilagyan nyo ng kung anik-anik sa mukha, tapos gumawa pa kayo ng kung ano-anong kadamahan. And for what? Useless yun. Wala pong value yung pagpipicture ninyo kasi, di ba, it could have been anybody. Good So bakit point. kami maniniwala? Pwede kayong humatak ng tao sa kalye. Tapos sabihin, sige, ito kunwari may tinatanggap ka na cheque. Because that's exactly it.
We don't know who this person is. Hindi po ganyan yung paraan para ma-reassure ang taong bayan na mayroon talagang nananalo. Kasi yung pagpapanalo, that's a sideline. That's a sidelight, so to speak. Ang purpose ng PCSO ay para mag-raise ng pondo. Revenue generating agency yan. At para saan yung revenue generation nila? Ito ay mas-supplement yung medical assistance para dun sa mga mahihirap. Aha. So, nakikita natin may ilang mga press releases si Mr. Robles na binigyan niya ang ganitong ahensya ng X amount, nag-donate sa DSWD and so on. Pero how does that assure us? Well, again, magbibigay ka dun sa DSWD and then black hole na, hindi natin alam kung ano nangyari. Ang pinaka nakaka-assure sa publiko ay yung transparency. So dati, ito na naman ako, may magagalit na naman dyan, matitrigger na naman kasi sasabihin ko in the previous administration, or even previous ones, actually many previous administrations, not just the Duterte one, makikita ninyo nagdo-donate ng ambulansya, nagdo-donate doon sa ng isang wing ng ospital. Ngayon po, mayroong Universal Healthcare Act na ang daming nire-require para sa na ibigay ng PhilHealth. Identify dito, scholarships, hospitals, so on. Ganyan. Regular check-ups. All of these require funds. And pwede naman manggaling yung pondo na yon sa PCSO at sa PAGCOR. Medical needs pa rin yan. Although primarily, nagbibigay sila sa mga individual din para masagot yung makatulong dun sa ma-defray yung costs ng gamot. So, baka naman pakita nyo ng konti na ilan ba ang binigyan ninyo ng assistance. Bakit nyo pinapatanggal yung malasakit centers or pinapa-defund? Hindi ba kayo kasali dyan? Are you sure? Okay. Yung mga ganon. Nasa na yung these things will give us more assurance na tama yung paggagastos ng pera dito at hindi siya naliligaw. Kasi marami naman dyan na maraming, halimbawa, tama ba yun? Ng isang government official ay magse-celebrate ng kanyang birthday in a lavish ceremony. Di ba? Doon pa sa Goldenberg Mansion and so on. Tama ba yun? Ikaw ay isang public official. At ang kailangan projection ay that you live simple lifestyle. So, good grief. Down, Suki. My gosh, my guts talaga, I swear. So, hindi tayo na-assure sa mga ganyang klaseng actions that yung pera sa loto ay hindi po hindi tayo na-assure sa ganyang klaseng lifestyle na hindi naliligaw or it will create a suspicion in the minds of people. Now, baka may magsabi dyan, anong ebidensya nyo? That is not the point. Diba? Sa media nga, nagtatanong ba kayo anong ebidensya nyo? The point here is that the projection of things like this na hindi natin nakikita kung saan ginagastos yung public funds. Hindi ang nakikita natin ay ganitong klaseng lifestyle ng isang public official. Or, let's face it, several public officials. Kung ganun, how does that look to the public? Mahalaga po ang sentimiento ng taong bayan. Hindi nyo pwedeng sabihin, wala kayong ebidensya, ikaw lang yung nag-iisip niyan, and so on. You don't dismiss public opinion kasi ang public opinion po, ang rason kung bakit kayo nakaupo. Public opinion po, ang rason kung bakit nanalo ang ating Pangulo. Tama. At public opinion din po ang rason kung sakasakali na hindi na kayo maulit. Di ba? O isa pa yon, sabi ni Victor Chua, di na daw siya tatayan ng loto kasi may e-loto na at computer ang kalaban. Meron pang mga ganon. Di ba? Yung second issue natin dito sa PCSO ay yung sinasabi nila na may daily losses sila ng kalahating milyon sa tinatawag na canceled bets. Yun nga. Sa totoo lang, unang-una, it sounds so surreal, kumbaga. Ganong kadalas kayo nakakakita ng canceled bets? Kasi ako, personally, ako mismo tumataya ako occasionally dyan sa loto. And wala akong nakikitang ganon. O maybe that's not enough evidence na hindi ako nakakakita. Pero parang ang sinasabi nila is, dun sa isa daw na agent, merong 14,000 cancellations in 1 month, pero 9,000 lang ang taya. At ano naman yung cancellations na yon? Yung tipong tumaya ka na pero ayaw mo magbayad, papakancel mo. Parang di ba tulad nung sinabi ko kanina, minsan nakikita ako pag napapadaan ako sa mga lotto outlet, ang haba ng pila. Di ba? So pipila ka doon, meron ka na daladalang numerong tatayaan mo. Di ba?
Siyempre alam mo naman may dala-dala ka ring pera, 'di ba? Ang haba-haba ng pinila mo 'no, pagdating dun sa counter, papa-cancel mo yung ang kulit eh 'no? Eh, di sana umpisa pa lang umalis ka na dun sa pila, 'di ba? Pumila ka ng mahaba. Imagine niyo, yung sinasabi kong senaryo. Kasi 'di ba sabi ko nga, nakikita ko ang haba ng pila kahit sa mga balita pinapakita 'di ba ang haba ng pila. Pila ka ng mahaba, 'di ba? Hanggang sa makarating ka na dun sa pinakadulo, dun sa tataya ka na, 'di ba? So pagtaya mo, biglang nagbago isip mo, cancel na. Yun pa yung ibig sabihin. Kaya iniisip ko paano yung sinasabi ng PCSO na nalulugi sila sa mga cancel bet. No, baka merong mga nagko-comment na mai-explain nyo kung paano yun, no? Comment kayo sa baba. Sabi ni Mr. Robles, doon daw sa isang agent na yon ay yung kasama niya pala yung nagsabi. Actually, hindi po siya nagka-cancel pero yung mga tipong pinupuno, napipilitan yung agent na sila yung magpuno nung bet na yon kasi hindi binabayaran. Mhm. At ang tawag nila doon ay cancel bets. Ha? Di ba? How unusual naman na mag-claim kayo ng losses due to that. Mhm. Parang ang feeling ko, buksan nyo nga yung libro nyo. Tingnan na natin kung ano yan. Di ko rin ma-imagine mga tol no? Ito sabi ni Clark, kung ayaw nila mag-criticize, show them to the public kung saan nila ginagastos ang pondo ng taong bayan. Be clear and be fair. Tama. Mga nagka-cancel yung mga may topak pa komplikado sa buhay, pipili lang naman ng numbers. So, I agree. And parang sobrang, ganun ba kadami yung may topak? Ganun, seriously. Well, I've never seen one. Usually, alam mo naman na magbabayad ka, alam mo naman na magtataya ka. Pag inabot mo yung shaded ticket, kasama na yung bayad. Mhm. Diba? O kaya sasabihin na, ganito yung yung cashier, tapos sasabihin, 120 pesos ito. Hindi po cancel bet yun. 120 pesos, ang mahal naman pala ng taya mga tol. 120 pesos ba yun? Diba? Hindi po ma-cancel yung bet, sabi ni 16 plus 12, kasi nakakahiya po yun sa part ng tumaya. At hindi rin po pwede yun. Totoo yun. So, di ba, saan ang gagaling yung, at ano yung gina-justify nila by saying may cancel bets na ang lalaking amounts. Di ba? Okay mga kapatid, no, ngayon lang nagkaroon ng ganyang issue no, sa Lotto mula nung umupo si PBBM. Hindi ko sinasabi si PBBM ang may kasalanan mga tol. Pero 'di ba nga presidential appointee daw to. So alam niyo na kung ano yung tinutukoy natin diyan. Well anyway, isa ka bang mananaya? Anong masasabi mo rito mga kapatid? May issue no, ang paborito mong tayaan. Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.